Ngayon, pag-uusapan natin ang patungkol sa death penalty. Ang death penalty ay isang parusa na pinapataw sa mga mabibigat na krimen. Tanungin natin si Gian sa kanyang opinion patungkol sa death penalty. Mag-agree ako doon. Kasi yung mga kriminal na nanggagasa ng mga bata, sabay yung mga kriminal na pumatay ng ibang tao, parang hindi na nila deserve ng second chance kasi yung mga taong nakapatay, kumuha sila ng buhay. Parang dapat yung kung pumatay sila, handa rin silang mamatay. Parang kasi nakapatay ka, 'di ba? Kumuha ka ng buhay, dapat handa ka na rin, no? Oo. Parang pag kumuha ka ng buhay, handa ka rin ibigay yun sa'yo. Saka yung mga yung mga nanggagasa naman ng mga bata, para sa akin, hindi na sila tao. O sabihin na natin na may sakit sila sa pag-uutak. Pero yung krimen na yun, masyado na yung mabigat para makabalik ka pa sa normal na pamumuhay. Kasi husgahan ka ng mga tao dun sabay nahirapan ka na rin kumuha ng trabaho pag nalaman nila yung mga ginawa mo dati. Kaya opinion ko, dapat talaga mabalik yung death penalty. Hindi ako sang-ayon sa death penalty. Isang kriminal at pagbintangan, inosente lang talaga siya. Syempre, pag pinapatay mo yung isang tao, tapos inosente pa. Parang di na makatao yun. At isa pa hindi naman pwede mabalik agad yung buhay ng isang tao pag natulan na siya ng death penalty, di ba? Isa din yun. At saka isa pa, hindi ganun kadali, hindi ganun kaliit ang kailangan na pera para maipatupad yung death penalty. Tingin mo ba mas malalang parusa yung habang buhay na pagkakulong o mamatay? O death penalty? Ano mas malala sa tingin mo? Tingin ko mas malala yung death penalty. 140 yan. Sa habang buhay na pagkakulong, doon ako pabaro. Kasi sa habang buhay na pagkakulong, makakapag pa siya. Para magdudusa pa siya. O makapagsisi pa siya sa mga nagawa niya kasalanan kung ginawa niya talaga yun. Kesa sa death penalty, hindi pa sigurado kung ginawa niya talaga yung krimen na yun. Hindi naman siya papatayin agad kung wala nga talaga siyang solid na evidence. Diba? Kung napatunayan naman, tao pa rin naman siya. Pwede pa rin magbago. Sa tingin mo ba, deserve pa rin nila na second chance kahit ganun yung mga ginawa nila? Siguro, depende rin sa ginawa talaga. Para sa akin, 50-50 lang ako. Iba nga ba't ginagamit ang death penalty sa hostisya. Meron din namang nakatulan ng hindi tama. Tapos, kapag namatay na yun sila, hindi na natin mabawi yung buhay nila. Tapos hindi rin tiyak na napatunayan kung nakakapagtigil ng krimen yung death penalty. Wala akong masasabi kung pabor ako o hindi. Ang basta sa akin lang, mahatulan yung masasamang tao basta mahatulan lang yung taong nagkasala. Para sa akin, disagree ako sa death penalty kasi falsely accused na tao. Yung parang hindi makatarungan naman sa kanila na ayun nga, na nakasuhan sila tapos biglang mapapatawan pa sila ng kamatayan na hindi naman nila ginusto yun, hindi naman nila ginawa. Tapos yung mga iba, inaamin na lang nila na kasalanan nila yun kasi tinatorture sila ng ibang tao. Ay tinatorture sila tinatakot lang sila para mapa-oo sila. Hindi ka naman immediately na papatayin Sabihin na natin na napatawan ka ng death sentence. Hindi ka naman nila immediately papatayin Siyempre, investigan pa nila
Kung meron na silang nakuha na solid evidence, then may held accountable ka. Doon ka lang nila talaga i-execute yung death penalty. Pero as long as na wala silang sufficient na evidence na nagpapatunay na sa ginawa mong krimen, hindi sila allowed na i-execute ka. Para sa akin, agree ako. Kasi yung parusang kamatayan na yan, para sa mga may maras na mga krimen, mga mabibigat na kaso, mga karumal-dumal, yung mga kriminal na yan, kailangan mapatawan ng death penalty yan. Kasi baka pag nasa kulungan na sila, tapos pag nakalaya ulit, baka gawin nila ulit yan. Hindi yan magbabago. Yung mga nakapatay, dapat handa rin sila mamatay. Yung ba yung sinasabi mo? Ganun. Kasi may puso sila, iisip nila, bakit ko gusto patayin ko tong tao na to? Kung may puso man sila, di nila gagawin yun. Sabihin na nating aksidente kang nakapatay, dapat ba mapatawang ka pa rin ng death penalty? Kahit na hindi mo sinasadya. Sabihin na natin nawala ng control yung sinasakyan mong truck, sabay sumalpok sa pamilya or sa tao, pa rin ba mapatawang ng death penalty yung tao yun? Yung mga sinasadya, pero may iniwasan ka naman, kaya nabangga mo yung pamilya. Okay, sabihin na natin hindi mo talaga kasalanan na nawala ng preno yung sinasakyan mong truck, pero nakapatay ka pa rin. Tingin mo ba dapat kang mahatulan ng death penalty sa aksidente na yan kasi nakapatay ka? Oo. Kasi nakapatay ka kailangan buhay mo rin yun. Kailangan pag kumuha ka ng buhay mo din kapalit. Oo. Para sa akin, hindi ako pabor sa death penalty. Kasi maraming tao na gusto magbago. Tsaka marami ring tao na hindi naman talaga nila ginawa yung krimen na yun. Maraming tao na dun na sa punto na babayaran sila para gawin lang yung krimen na yun. Tapos hatulin ng death penalty. Parang unfair naman yun, diba? Meron din pamilya yung taong yun. Tapos akasahan nila na di naman nila ginawa. Oo, depende sa krimen. Pero hindi pa rin ako pabor sa death penalty kasi parang gusto ko pa na habang buhay ng pagkakakulong kasi mapag-iisipan pa nila yung mga ginawa nila at saka iisip nila na ay, mali pala yung ginawa ko, no? Di ko na ito mapapabago. Hanggang dito na lang ako sa kulungan. Matutorture pa rin sila sa kulungan. Pero mapapabago nila yun. Yung taong yun na gumawa ng krimen, depende sa krimen na hinataw sa kanya. Pinagsisihan na rin niya yun sa kulungan. Pero sa pamilya na yun, meron namang tamang proseso para dyan sa justice na kailangan nila. Parang ipaglalaban ng hustisya talaga. Paano kung di nila yung ginawa? Paano kung set up lang pala yun ng mga malalaking tao? Sa akin naman, para sa akin, pwede nilang gamitin na justice is life sentence ang ibigay sa mga taong nagkasala. Pwede rin masabi na immediate justice yun since, yun nga, pagkahatol, pwede ipataw sa kanya life sentence at yun din naman ang kakalabasan doon. Pwede din na mamatay yung taong yun sa kulungan. At least, natatry niya magbago. Rehabilitation na rin sa kanya yung mga nangyari. Saka kung sakaling falsely accused siya, pwedeng may tumulong sa kanya para ayusin yung kaso niya at mapawalang bisa yung kaso niya. So, yung topic natin is immediate justice. Sabihin na natin napatunayan na siya ngayon, sabihin na natin
nagbago na siya, nagsisisi talaga siya na sa nagawa niya na nakapatay siya or nag-cause siya ng damage sa pamilya ng iba. Pero sapat ba yung pagsisisi niya? Sapat ba yung sorry sa nawala nilang anak or sa nawala nilang pamilya? Sapat ba yung sorry, nagbago na ako? Para sa akin hindi sapat yung sorry. Kasi yung ginawa yung kriminal, ano yun, parang sobrang sakit sa pamilya yun. Hindi nila matatanggap yung sorry ng kasala. Kailangan pagbayaran niya yung panghabang buhay. Para sa akin, depende yun sa pamilya ng biktima. Sila nang bahala doon. Pero ang topic kasi natin ngayon is immediate justice. So gusto nila ng mabilis na justice. Ayaw na nila mag-antay ng life sentence. Gusto nila ng death penalty. So dapat ba nating bigyan ng second chance yung criminal kasi nagbago na siya, nagsisisi na siya sa nagawa niya? Deserve niya ba ng second chance kahit nakapatay na siya or nakakakuha siya ng damage sa pamilya ng iba? Kung nagbago naman siya, siguro deserve naman niya. Di naman sa kailangan niya ng second chance. Kailangan niya pa rin pagdusahan yung kasalanan na ginawa niya. Kaya doon napapasok yung kailangan makulong siya ng panghabang buhay para pagdusahan niya yung mga krimen na nagawa niya. Tapos mapag-isip-isipan niya habang nandito pa siya sa mundo yung nagawa niyang kasalanan. At least kung mamatay siya, alam niya yung nagawa niya. Parang na-forgive niya na yung sarili niya. Depende pa rin sa sa pamilya nung na namatayan. Kasi hindi naman sa second chance na hindi na siya makukulong. Siyempre, dadaan pa rin siya sa maayos na proseso ng batas kesa sa ipa-death penalty kaagad. Yun nga, hindi na nga mababalik ang buhay kapag pina-death penalty kaagad yung isang tao. Para sa akin, hindi naman sa pang-i-invalid ng pamilya ng nasawi. Para sa akin, kailangan pa rin talaga magdusa ng kriminal na gumawa nun. Kasi di yun madali para sa pamilya ng nasasaktan. Kailangan pa rin talaga magdusa ng habang buhay ng kriminal doon. Pag-isipan yung mga nagawa niyong mali. Kagaya ng sinabi ni Gaitera, rehab. Makakadalaw pa rin yung mga mahal ng kriminal. Parang tinutulungan siya na maging mabuti ulit. At kung dumating man sa punto na yung nasasaktan, yung pamilya ng nasasaktan, yung namatayan, na magsik sila ng justice, sa tingin ko, okay na yun sa kriminal na gumawa nun, na pagdusahan niya yung ginawa niya. Ayun yung akin. Hindi ako sang-ayon dahil hindi protekto ang sistema ng justisya. Maaaring maparusahan ang inosente at mas niniwala ko sa rehabilitasyon kaysa paghihiganti. Hindi dahil matagal ang proseso at hindi nito tinutunan ang ugat ng krimen. Ang tunay na hustisya ay nakabatay sa rehabilitasyon at suporta sa biktima.